Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isa na namang controversial na issue ang yumanig sa publiko matapos kumalat ang balitang may kaugnayan umano sa paggamit ng pinagbabawal na gamot si President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa ilang ulat, lumutang ang impormasyon sa isang closed-door meeting ng TRICOM na nilaglag kung saan umano si PBBM ng ilang miyembro ng committee. Ayon sa hindi pinangalan ng source, nabanggit umano sa pulong ang posibilidad na may koneksyon ng Pangulo sa ilang personalidad na sangkot sa pulburon. Bagay na agad namang itinanggi ng Malacanang. Naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng Pangulo kung saan mariing pinabulaanan ang mga akusasyon at sinabing ito ay bahagi lamang ng black propaganda na layuning sirain ng administrasyon. Mas lalo pang naging usap-usapan ng isyu ng mabalitaang biglang nag-blackout umano ang Pangulo sa gitna ng isang opisyal na aktibidad kamakailan. Habang walang opisyal na kumpirmasyon kung ito ay may kinalaman sa nasabing kontrobersya, hindi maiwasang magsanga-sanga ang mga espekulasyon ng publiko lalo na sa social media. Sa ngayon, nananawagan ng ilang senador at mambabatas na maglabas ng mas malinaw na paliwanag ang palasyo upang tuldukan na ang mga haka-haka. Samantala, nagpaabot na rin ng interes ang ilang grupo ng investigasyon ng isyu ng Kongreso. Tiyak na magiging mainit ang mga susunod na araw sa larangan ng politika sa bansa. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Marcos Jr. may malubhang karamdaman. Naku, ano naman ba kaya to, no? So kaya nga ay talagang viral kamakailan lang yung nangyari na parang na-hospital daw tong si Marcos. At ngayon naman ay may mga video na lumabas na talagang parang nanganganib na tong si President Bongbong Marcos. So yan po yung mga lilinawin na natin dito, no? Siyempre, kahit ganyan-ganyan yan si Marcos, nag-aalala ho tayo, no? Siyempre, baka may maluba ng karamdaman. Kaya kailangan natin pag-usapan yan. At ito, pag-usapan din natin yung sagutan ng Net25 na anchor tsaka itong ni Maring Claire. Net25 anchor pala to, journalist, itong laging bumabara at sumusupalpal kay Attorney Claire Castro. Oo, at ito yung panibagong pakulo ng mga anti-Duterte para magkaroon na naman ng panibagong issue. Ito, pag-usapan din natin. Ang dami yung pakulo. Ang dami yung alam. Sobrang katalinuhan nyo, yung mga pangako nyo na bago kayo mahihalal, hindi nyo nagawa pero ang dami nyo naiisip na kabulastugan. At yan po yung mga pag-uusapan natin ngayon, mga kabanateros. At ito, sige, simulan naman natin. Oy, ito po may video ho tayong ipapanood sa inyo na kung saan na Marcos Jr. nga nanganganib na nga daw. So bibigyan natin ng reaction kung ito ba ay totoo. At ito, may nilabas ng balita mapatungkol sa kalagayan ni Marcos Jr. sa kanyang sa kondisyon niya po sa kanyang katawan. So ano nga ba ito? May nakita ho tayong balita na di umano ay etong si Marcos Jr. ay update sa kanyang health issue. Kasi totoo naman ako naman po wala naman akong pakialam talaga. Kaso nire-reactionan ko lang, syempre kahit papano presidente natin. Ako naman nag-aabang ako na maging mali mo naman, 'di ba? Hindi natin alam kung totoo man to o hindi. Good news. Good news kasi si Vice President na yung magiging presidente. Baka syempre hindi na kaya ng katawan ni Marcos Jr. May edad na rin yan. So syempre baka maisipan niyang bumaba na sa pwesto. At si Vice President Sara Duterte na ang papalit na presidente ng Pilipinas. So, yun po yung ibig kong sabihin. Hindi ko pinapanalangin na mamatay si Marcos, naman kayo. Siyempre, wag tayong ganun. Masama po yun na mamatay na si Marcos, ha? Oo, mahirap po yun. Wag tayong ganun. Masama pong gawain ng isang matinong Pilipino yun humiling ng kamatayan.
Pero sana nga, lilinawin ko, sana nga si Vice President Duterte nang maging presidente ng Pilipinas. Sa inyong ibig ko sabihin, ito naman to kung ano-ano yung nasa isip. Hindi naman na yun yung ibig ko sabihin. So dito muna tayo sa panibagong pakulo ng mga anti-Duterte na di umano ay kagagawan na naman daw ni Duterte. Kawawa naman si Tatay Digong. Kawawa naman mga Duterte. Nandun na nga sa Netherlands si Pangulong Duterte. Siya pa rin napagbibintang. Oo, ni kesyo mga bataan niya daw to. O eto, pag-usapan natin. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalabas na ng ospital si mayoral candidate Kerwin Espinosa matapos ang paumaril sa kanya sa gitna ng kampanya sa Albuera, Leyte kahapon. Aminado si Espinosa na nangangamba siya para sa kanyang seguridad, lalo 7 pulis ormok ang itinturing na persons of interest ng PNP. At sa gitna po niyan, may nilinaw rin si Espinosa sa mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Nakatutok si Ian Cruz. Pasok. Ian? Ayan naniniwala daw siya na ambush daw yung ginawa sa kanya. Pero alam nyo naman, may mga video, so panoorin natin. Emil Pia, mahirap daw makompromiso ang kaligtasan, kaya naman kahit hindi pa nga naigagalaw yung kanyang kanang bisig ay minabuti nang lumabas ng ospital ang binaril na mayoralty candidate ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Para nakain yata ako. Okay, nakain niya. Sa kuha ng CCTV ng barangay Tinagaan sa Albuera, Leyte kahapon, kita nang biglang magkagulo sa gitna ng kampanya ng partido ni mayoralty candidate Kerwin Espinosa. Meron kasing bumaril kay Espinosa. Maya-maya, makitang inilayo na si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan din at nasa gilid na lang ng poste ng court ang kapatid niyang si RR. Mabilis silang dinala sa ospital sa Ormoc City. Ngayon, lumabas na. Pero wala pang 24 oras mula nang mabaril. May video to na gumaganong-ganon na siya. Gumaganong-ganon siya dun sa video niya, Eto, naka-smile naman. Ano yung nasa video ni edited ba yun? Papanorin natin. Si Espinosa, naabutan namin lumabas ang ospital para umuwi sa kanyang bayan sa Albuera. Nangamba raw siya sa kanyang seguridad dahil ayon sa PNP, 7 pulis ormok ang person of interest. Ang bilis nga, bilis maglakad. Sa pagbaril. Dahil sa rason ng seguridad ko. Kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa ormok. Maliban sa mga matino. Ayon sa PNP, itinuturing na persons of interest ang 7 pulis na nasa kustodiya na ng pulisya. Kinumpiska rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung mayroon po dito sa mga na-recover na baril na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag yung biktima po ay isang kandidato o supporter, it is classified as suspected election-related incident. Sa press conference ngayong hapon ay ipinakita ni Espinosa ang tinamong tama sa dibdib na lumabas sa balikat. Bukod kay Espinosa at kanyang kapatid, isang minor de edad din ang nasugatan sa pamamaril. Sabi ni Espinosa, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis ormok na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Wait lang, tama ba yung narinig ko? Sniper? Ang pagkakaalam ko, ang balaho ng sniper ay malakas po yan. At, wait lang nakakapagtaka kasi tsaka ito kung talagang tangka siyang patayin, bakit hindi pa sa ulo? Bakit sa balikat? Hindi, ako yung nagtataka lamang. Ngayon, anong kinalaman dito ni Duterte? Kaya tanong niya, Sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga
na may taong nag-uutos sa kanila. Sino? Na mataas. Oh. Na politician din. Oh, politician. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar, sa Albuera. Lalong-lalo ka na, Congressman Richard Gomez. Sana pati si Richard Gomez. May naano ako, may nadedetect akong kakaiba. Okay, panoorin. Bigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated. Wala kang binibintangan pero binanggit mo na pangalan Richard Gomez. O kaya yun? Sa makuha ang panig ng mag-asawang Gomez. Matatanda ang naging kontrobersyal si Espinosa noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte nang isangkot siya sa kalakalan ng droga pero binasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa kakulangan ng ebidensya, siya nga yung umamin na drug lord siya. Ay, ganyan na ba talaga ngayon kaabno ang batas natin? Sabi di kasi liwanag, kakulangan ng ebidensya. Siya nga yung umamin na drug lord sila, ano ka ba? At yung mismong tatay niyan, inamin din na drug lord yung anak niya. Paanong kakulangan ng ebidensya? Ano ba, naknaw teteng naman. So etong bago natin talakayin lahat ng issue dito, etong si Kerwin Espinosa, ito po yung halimbawa sa mga sinasabi natin na mas kinakampihan ng administrasyong Marcos yung mga taong involved sa ipinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas at kaysa sa mga taong mas nakakatulong pa para sa bansa natin. Kasi ito kasing hindi kasi ito basta-basta. Etong issue ni Kerwin Espinosa at sa kanyang tatay. At alam naman din natin na mayapa na po yung kanyang ama. At alam naman natin kung anong kinamatay nun. Pero hindi natin sasama yun, no? Ang ano ko kasi ho dito, ito ay inamin niya na siya ay drug lord. At pati ang tatay niya, inamin niya rin na itong anak niya ay drug lord. At nagulat tayo kamakailan lang na ito ay pinalaya. Oo, nung administrasyon. Siyempre, marami hong lumaya ngayon eh. Yung iba nga convicted na hindi pa nga nakukulong eh. So isa na dyan, si De Lima, pinalaya din. Ito ang pinakamalupit, si Kerwin Espinosa. So dito kasi, nakakalungkot lang na yung mga ganitong tao, andun naman na tayo sa point na lahat ng tao may pagbabago. May pagkakataong magbago. Pero dito kasi nakakalungkot, pinapalabas nila na hindi sapat ang ebidensya dito kay Kerwin. Siya nga mismo ang umamin. Si Kerwin Espinosa at ang ama niyang umamin na sila ay mga drug lord. So ano pa bang sapat na ebidensya ang gusto niyong kunin? No? So, eto naman, gawa ng nakalaya, tumatakbo pa nga mayor. So, wala na tayo dito talagang magagawa, no? Bali dito kasi may mga video na sinabi ni Kerwin Espinosa na ito daw ay pakanana naman ng mga Duterte. At kung matatandaan nyo, isa sa mga congressman na tumayo sa sarili niyang prinsipyo, walang iba kundi si Richard Gomez, na isa sa mga, di ko alam kung kalaban ba ni Kerwin Espinosa dun sa lugar niya, dyan sa Leyte, si Richard Gomez. Pero yun nga, no, si Richard Gomez ay kumampi or tutusin, hindi naman pagkampi yun, pero sinabi niya lang naman ang katotohanan na nung panahon ni Pangulong Duterte ay ramdam niya talaga ang pagbabago sa bansang Pilipinas. Na kesyo na wala nga yung droga sa kanila, nawala ang mga drug lord, nawala ang mga kriminal, nabawasa ang krimen doon sa lugar nila. So sinabi ni Richard Gomez at kinabukasan or mga ilang araw, nagulat na nga lang po tayo na may issue na si Richard Gomez na kesyo may kaso, may ganito ganyan.
Tapos dito naman sa issue ni Kerwin parang pinapalabas na etong si Richard Gomez ay bata ni Pangulong Duterte. Yun ang pinapalabas niya dito. Ngayon, ito sasabihin ko sa inyo. Pwedeng ito ay isang palabas na naman. Or pwede rin na parang ano to alam niyo yung eto, excuse po sa kamag-anak ni Percy Lapid, ako po nakikiramay. Hindi ko po ikinakatuwa yung nangyari sa kanya, pero ito ay muntikan ng mangyari sa nangyari kay Percy Lapid. Yung nangyari kay Percy Lapid ay ang pinalabas ho doon ay ang mga pumatay kay Percy Lapid ay yung vlogger yung vlogger ay tama ba? Percy Lapid ba yun? Di ba ka nagkakamali ako? Basta yun, yung vlogger yung vlogger, hindi artista, yung vlogger, yung radio announcer ata yun. So yun nga kung matatandaan nyo, napagbintangan dun si Bantag, pero hindi talaga si Bantag ang gumawa nun. Dalawang tao na yung isa sa mga 5 idiot nga at yung isa ay isa sa mga leader ng Pogo. So yun nga eto yung kay Kerwin Espinosa, muntik nang mangyari. Kasi ang mangyayari ho dito pa lang, huling-huli mo na alam na agad yung setup, di ba? Ibibintang nila. Kasi nung panahon ni Percy Lapid, ang pinagbintangan nun si Bantag. Tapos ang nagturo si Pangulong Duterte daw. So dito ganito rin ang nangyari. Ang pinagbibintangan na pumatay, nanggaling sa bibigyan ni Kerwin Espinosa ay etong si Richard Gomez. At ang gusto nilang palabasin na nagturo ay si Pangulong Duterte or ang mga Duterte na naman. So eto nga lang, ang pinagkaiba, buhay si Kerwin Espinosa. Ay yung kaso naman ni Percy, yun nga, sa kasamaang palad siya po ay binawian ng buhay. Pero kung pagpaparisin ho natin etong dalawang kaso na to, halos parehas po, na pustahan tayo. Ang dulo nito sa Duterte na naman. Pustahan tayo, Duterte na naman to. Kasi isipin nyo na lang maigi. Eto na lang kung sakaling dumating ho tayo sa point na itong issue na to ay mapunta na naman sa mga Duterte, eto isipin nyo maigi. Kung ipapapatay ka ng mga Duterte, bakit hindi pa dun sa kulungan? Bakit hindi pa nung panahon na nakaupo si Duterte? Bakit ngayon ka pa ipapapatay ni Pangulong Duterte kung kailan laya ka na at wala din siya dito? Anak ng timang ka naman. Minsan gumamit-gamit kayo ng utak. Hindi, ito sa lahat po ng mga tulonggis na sinasabing Duterte ang pasimuno nitong pag-assassinate kay Kerwin Espinosa, isa pong malaking katarantaduhan. Kung gusto siya ipapatay ng mga Duterte nung nasa kulungan pa lang siya, dapat pinatay na siya. Malamang nga sa malamang, nako po. Mahirap na magsalita, pero doon nga sa pagkamatay ng tatay niya, medyo alanganin ako doon. So tignan natin kung may sasabihin pa siya rito. Senior, nakasama rin noon sa Duterte Drugs Watch List. Napatay naman sa isang manong shootout habang nasa loob ng kulungan. Sa kanyang press conference, sinagot ni Espinosa ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala? Nakita nyo naman na may umiyak-iyak pa dun sa gilid. malaking butas ang aking braso. Ba't naman scripted?
Yes, Pia, tinanong din si Espinosa kung handa ba siyang tumistigo sa International Criminal Court kaugnay nga sa kanyang mga nalalaman sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Sabi niya, dahil nga sa nangyaring pamamaril sa kanya at naalala pa rin daw niya yung pagpaslang sa kanyang ama doon sa loob ng kulungan, ngayon daw ay mas handa na siyang tumistigo sa ICC. Naaawa naman daw siya sa pagkakaaresto sa dating... Sabi ko sa inyo eh. O, diba? Hindi ako nagkamali. Bandang muli sa Duterte na naman. Oh, handa na daw siyang tumistigo. Ay, naku po. Eto, siguro, may point naman siya doon na parang hindi scripted, pero ako duda talaga ako dito. Nakakaduda, promise. Maraming pwedeng mangyari kasi, pero nga, totoo naman, may point naman siya doon na hindi scripted, pero unang-una kasi, Kerwin, may mga video kang pinalabas na naghihingalo ka na. Tapos mga ilang oras pa lang, naka-smile ka na. At saka yung tama mo, kasi ako may tama din ako ng baril, may tama din ako ng bala, pero hindi naman masyadong malalim din, pero hindi naman din ganun kasakit. Masakit pa magpatato eh. Pero yun nga, yung dito kasi yung tama ng bala, dito banda. So, una medyo delikado nga naman yun kasi malapit sa puso. Pero isa lang masasabi ko dito, ang pakanan nito yung mga anti-Duterte. Pustahan tayo, anti-Duterte lang ang may pakanan nito, walang iba. Ang masakit dito, anak ng teteng ang bagsak sa Duterte na naman. Ay, nako po, asan na yung isang papanorin natin? Ito, panoorin natin to. Itong sa kalusugan ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos. Play. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na nasa maayos na kondisyon po ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod po ito ng nag-viral na video ng Pangulo kung saan tila dumudugo ang gilagid nito. Kunin po natin ang detalye sa live report ni Eden Santos. Eden, kamusta ba ang Pangulo? Pasok, Maring Eden. Taliwas daw yan doon sa yung Marcos Jr. Patunay yung sunod-sunod na mga naging aktibidad ng Pangulo ngayong araw. Kaya naman wala raw ka... Guys, itong journalist siya yung kasagutan ni Manang Claire. So mamaya papanood ko sa inyo yung sagutan nila. Taliwas daw yan doon sa mga nais palabasin ng kanyang mga kritiko ayon sa Presidential Communications Office. Tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Naging controversial ang video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan dumugo ang gums o ngipin nito habang nagtatalumpati sa isang event sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Ito rin ang ugat ng iba't ibang opinyon, pananaw at maging ng mga tanong ukol sa kondisyon ng kalusugan ng Pangulo. Kung makikita niyo po, yan naman po ay talagang pinapakala. Lumabas na naman si ano. At siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Binigyang diin ni Castro na halos araw-araw ay nakikita naman ng media ang Pangulo sa mga aktibidad na dinadaluhan nito. Katunayan, sunod-sunod ang mga event ni PBBM ngayong araw. Signing ng memorandum order na nagbibigay pahintulot sa National Amnesty Commission na mag-issue ng safe conduct pass in Suwat, Maguindanao. Sinabi ng Pangulo na ang mga safe conduct passes ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon sa mga aplikante ng amnestiya laban sa mga pagkaaresto, pagkakulong at pag-uusig, kundi isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Ang paglagda natin ngayon ng memorandum order ay patunay na handa ang inyong pamahalaan na mag-abot ng kamay sa sino mang nagnanais. Ba't kaya pwede naman mag-steady magsalita? Ba't kaya pag anong siya? Magbalik loob sa batas ng ating lipunan. Dumalo rin ang Pangulo sa... Tsaka speaking of magbalik loob sa batas ng ating lipunan, unahin mo muna sila Castro. Ba't dyan, nandyan sa gobyerno yung mga yan? Launching ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa provincial capital ng Sarangani. Namahagi ang Pangulo ng iba't ibang farm machineries bilang bahagi ng mga interbensyon ng gobyerno sa mga... Palakpakan natin yan, di ba? Kaso ilang piraso yan?
Balakpakan natin yan. Good Lokal na pamahalaan ng Sarangani, Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. Binisita rin niya ang mga booth ng kadiwa ng Pangulo sa venue na nagbebenta ng agri-products at iba pa. Sa ilalim ng agri-puhunan at pantawid program, maaari na po kayong makahiram ng puhunan hanggang 60,000 piso sa mababang interes na 2% kada taon. Simula ngayon, hindi ninyo po kailangan alalahanin ang mataas na tubo na nakakakibat ng inyong hinihiram. Maaari rin po ninyo... Kapag nag-i-speech si Marcos, tsaka si Ninoy Aquino,